Moving to a PHEV car is a smart choice, lalo na ngayon na mataas ang presyo ng gasolina. Pero paano kung pagsamahin mo ang tipid, performance at luxury sa isang sasakyan? Kaya dito papasok ang BMW X1 PHEV. Maganda yung sports mode. Very responsive yung throttle niya. Ganun din yung sa steering. Yun napansin ko. Unang lumabas ang BMW X1 noong 2009 at ginawa ito para pagsamahin ng sporty feel ng BMW 3 Series at ang practicality ng isang SUV. Kaya naman hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pinaka-popular na subcompact luxury SUV ng brand. Kaya sa episode na to, ibibida natin ang BMW X1 PHEV. Sulit ba talaga ang paglipat sa plug-in hybrid? Kaya ba nitong ibigay ang saya sa pagmamaneho na inaasahan mo sa isang BMW habang nakakatipid sa gasolina? Yan ang aalamin natin dito sa Drive Talk. Hindi nawala ang sporty DNA ng X1. Sa harap, mapapansin agad ang slim adaptive LED headlights na nagbigay ng mas premium at mas aggressive look. Sa gitna naman, nandyan ang signature BMW kidney grille. Sa likod, mas mature at refined na ang itsura kumpara sa mga naunang X1. Stand out ang 3-dimensional L-shaped taillight at ang hexagonal design elements na nagbigay ng mas modernong karakter. Sa side profile, dito lalong lumabas ang athletic stance ng X1 dahil sa upright proportion at malinis na body surface, dynamic at commanding ang presensya nito sa kalsada. At dahil M-Sport ito, kumpleto ang sporty design. May M High Gloss Shadow Line at M-Sport package. Nandyan din ang side mirror with repeaters na karaniwan na sa mga modernong sasakyan. Pero isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ang ganda ng tindig nitong X1 ay ang 19-inch M double spoke style 871M bicolor wheels. Sa tech at safety, hindi rin nagpahuli. May 4 na parking sensor sa harap at 4 din sa likod. Kaya mas kampante ka sa pagsingit at maniubra sa masisikip na espasyo. Sporty, premium at mature. Ganito ang bagong BMW X1 M Sport. Power tailgate ang trunk at kahit compact SAV ito ng BMW, hindi ka mabibitin sa cargo space. Kung sakaling kailangan mo pa ng mas malaking space, pwede mong itupi ang second row. Perfect para sa long drive at road trip. For convenience, meron itong LED cabin light, 12-volt socket, at extra storage. Pero isa sa pinakamalaking plus points ng X1, ito ay ang pagiging plug-in hybrid. May option kang i-charge ito para makagamit ng electric power sa mga short trip at city driving. Habang nandyan pa rin ang peace of mind na dala ng gasoline engine para sa mas mahabang biyahe. Sa ilalim ng hood ay ang BMW twin power turbo gasoline engine na kasama ng electric motor. May maximum output to na 245 horsepower at 477 Nm of torque, paired with 7-speed Steptronic transmission na may gear shift paddle, habang ang all-wheel drive system ang bahala sa dagdag na kapit at kumpiyansa sa iba't ibang road condition. Resulta, hindi lang ito tipid at practical, may performance rin na aasahan mo sa isang BMW. Pero syempre, hindi lang bilis at teknolohiya ang mahalaga. Pagdating sa safety, ito naman ang mga feature na kasama sa BMW X1. Very driver-focused talaga ang BMW X1, lalo na itong M Sport trim. Pag upo pa lang, ramdam na agad ang sporty character. 3-spoke M leather with paddle shifter, cruise control at infotainment controls ang steering wheel. Dahil PHEV ito, may BMW iBlue accent ring.
Sa harap, agad mapapansin ang slim at frameless BMW curved display. Hindi lang ito basta malaking screen. Pinagsama nito ang digital instrument cluster at infotainment system sa isang seamless display para mas modern at mas driver-oriented ang pakiramdam. At kagaya ng mga ibang BMW, nandito na halos lahat ng mga controls na kailangan mo. Premium din ang overall cabin ambience at meron din itong ambient lighting. Standout naman ang design ng aircon vent, continuous siya hanggang passenger side. Habang ang M aluminum Hexacube trim finishers ay nagbibigay ng sporty at high-tech na vibe. Sa center naman makikita ang wireless charger. Extra storage sa ilalim. Dalawang cup holder. Dalawang Type-C port. 12-volt socket. Driving mode controls. At volume selector. May kasikipan lang ang storage sa center armrest, pero hindi naman deal breaker. Pagdating sa audio, equip ito ng Harman Kardon Hi-Fi sound system, kaya sulit para sa mga mahilig sa music habang bumibiyahe. Sa taas naman ay may LED map light, SOS button, at rear view mirror with automatic anti-dazzle function. Isa rin sa mga highlight ang sport seat. Dahil M Sport trim ito, may M Alcantara at Veganza upholstery. M headliner anthracite, electric seat adjustment na may memory function, at tie support para mas komportable sa long drive. Ang steering adjustment naman ay may manual tilt and telescopic. Kung usapang space, maganda ang legroom at headroom sa harap. At ganun din sa likod. May center tunnel sa gitna at medyo masasabit ang paa ng middle passenger, pero pwede pa rin naman ito upuan. For convenience feature, may rear air vent, armrest na may cup holder, Type-C port, extra storage, at LED cabin light. Bago natin subukan ng BMW X1 na ito, hindi ito ang M Sport variant na nakita natin kanina. Ang nasa harap natin ay ang X1 xDrive 25e plug-in hybrid. Magkaiba sila ng forma at ilang feature, pero pareho ang performance na maaasahan mo dahil iisa lang ang powertrain nila. Ang M Sport ay may aggressive exterior kit, mas sporty na interior at may paddle shifter. Itong variant na susubukan natin, mas simple ang dating. Pero pagdating sa driving experience, halos pareho lang ang ibinibigay. So ngayon subukan natin tong efficient mode ng BMW X1. So ito na yung plug-in hybrid ng X1. So, ito dito sa X1, sobrang lambot ng steering. Mukha siyang chunky sa labas, pero very compact naman siyang gamitin. Yung preno niya napakaganda. Wala naman siyang bites, hindi sa mga ibang BM. So, yung power lang ng efficient niya. Siyempre, hindi siya yung kagaya ng mga ibang mode na ramdam mo kagad yung torque. Medyo may konti lang na, alam mo yung pagkapigil niya. Saka sa size niya, medyo matimbang siya ng konti sa efficient mode. Kahit sa traffic, hindi rin kayo masyadong maiinip. Napakaganda ng driver's cockpit niya. Maganda rin yung mga space niya. And then, soft touch material din, mga sides. So, yung mga tatamaan ng braso nyo, malalambot. Saka hindi siya nakaka-claustrophobic. Maganda yung headroom. So, yung power ng efficient, nasa gitna. Pero hindi na natin masyadong titigilan gawa ng puro stoplight kasi dito. So, ngayon, subukan natin after ng stoplight yung sports mode. Hindi na natin siguro masusubukan yung iba.
ganito yung sports mode. Very responsive yung throttle niya. Ganun din yung sa steering niya. Yun napansin ko. Saka kahit naka sports mode siya, hindi siya makajot. Maganda yung suspension niya. Nandun yung comfort level, kahit sabihin na natin X1 siya, yung compact size na crossover. So, maganda yung ride height niya. Kahit yung visibility, napakaganda din. So sa brake, sa sports mode, wala naman nagbago. Same lang din dun sa efficient. So yung sports mode, maganda siya kung gusto niyo mag-enjoy. Pero para sa akin, okay na yung efficient mode eh. Hindi naman mahina yung efficient mode niya eh. So ito naman yung tsura nung camera nung BM. Medyo linaw na rin. Wala lang siyang 360 camera, pero kita niyo yung mga sensors. Meron pa siya dito, expressive, relax. Subukan na lang natin tong personal. So yung personal, individual setting siya. So pwede mo i-personalize yung mga modes mo. Siguro itong mode na nandito is yung huling gumamit nito. Yan na may power pa rin yung personal niya. So para sa price point niya, okay na rin. Kasi nandun yung comfort level niya. Saka yung road noise, wala kayong masyadong marinig sa labas. Yung aircon lang talaga yung maririnig niyo. Subukan natin yung relax driving mode tayo. So sinwitch natin sa relax mode. Kapag ito ang pinili mo, parang biglang nag-shift ang vibe ng cabin. Nag-a-adjust ang ambient lighting, kaya mas relaxing ang atmosphere. Pati yung synthesized sound ng electric motor habang naka-EV mode, binabago rin para mas tahimik at mas soothing ang pakiramdam sa loob. Kaya kung galing ka sa mahabang araw sa trabaho o gusto mo lang ng stress-free na drive pa uwi, ito yung mode na gugustuhin mong i-activate. 7 different driving modes ang meron dito sa X1. I-recap natin kung ano ang ginagawa ng bawat isa. Lalo na yung mga modes na hindi natin masyadong na-explore during the test drive. Personal mode. Ito yung mode na pwede mong i-set up based sa preference mo. Parang sariling timpla mo ng X1 depende sa driving style at comfort settings na gusto mo. Sport mode. Ito yung mas aggressive side ng X1 at mas matagal mag-hold ng gears para mas exciting ang driving experience. Efficient mode, kung tipid mode ka, ito ang bagay sa'yo. Mas gentle ang throttle response at mas inuuna nitong gamitin ang battery para ma-maximize ang fuel economy. Expressive mode, ito naman ang mode para sa mga gusto ng mas vibrant na driving experience. Nagbabago ang cabin lighting, display graphics at sound effects para mas dynamic at mas engaging ang atmosphere sa loob. Relax mode, gaya ng pangalan nito, ito ang mode para sa chill driving. Binabago nito ang lighting at cabin ambience para gawing mas relaxing at stress-free ang biyahe. Digital art mode, isa ito sa pinaka-cool na modes ng X1. Binabago nito ang display at interior visual para magmukhang parang modern art exhibit ang cabin. Silent mode, kung gusto mo naman ng tahimik at peaceful na cabin, ito ang pipiliin mo. Ang maganda rito, hindi lang performance ang binago ng mga modes na ito, pati mood at overall experience sa loob ng sasakyan. Na-adjust depende sa trip mo for the day. Iba ang driving dynamics ng BMW X1 PHEV. Maganda ang suspension at very driver focus ang cockpit. Panalo, lalo na kapag nagpalit ka ng driving modes. Nag-iiba ang ambient lighting. Bawat mode may sariling personality kaya mas nakakaengganyo mag-drive. Kung mahilig ka sa driver-centric na sasakyan, swak na swak ito. Ang isang bagay lang na medyo nakakabitin, walang paddle shifter ang X-Drive 25e variant. Pero kung gusto mo talaga ng may paddle shifter, available naman ito sa M Sport variant. So magkano naman ba? Ang 2026 BMW X1 PHEV X-Drive 25e M Sport ay nagkakahalaga ng
3,998,000 Philippine Peso. Habang ang standard non-M Sport variant naman ay nagkakahalaga ng 3,498,000 Philippine Peso. At kung M Sport ang kukunin mo, available ito sa Alpine White, Black Sapphire Metallic, Cape York Green Metallic, Space Silver Metallic, M Portimao Blue Metallic, at Fire Red Metallic. At kung nagustuhan mo naman ang episode na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated. Kita-kits sa next episode ng Drive Talk.